Wawa, Sisa, Sentro, tabing dagat. Tabing tao dito guys. Oh. Magba-Bible study po tayo dito. Ito guys, oh, tayo mo mga bangka oh. Wow. Yun oh. Yan mo po yung karagatan oh. Dito po tayo magba-Bible study sa tabing dagat na ito. Marami pong tao rito. Marami po ang ililigtas ng Lord dito. Amen. Ayan po ating mga kasamahan para po sa Bible study natin. Kaway-kaway po kayo dyan mga brother, brothers and sister and Geoxy. Ayan po si Pastor Romy Pogi. Hello guys. Ayan po si Ryan. Okay. Sarap dito sa tabing dagat, mga ka-brother, mga ka-sisters. Ito bangka papunta sa Munting Buhangin. So mamaya po tayo, mag-start po tayo mamaya ng ating Bible study. Ayan, nag-prepare pa po yung ating mga upuan para po mag-start po tayo ng Bible study din sa Sentro, Sisa, Wawa. Ayan po si Pastor Romy Sanchez ng GOFFC. Si Kuya ko. Tutok po sa mukha. Ganito lang yan, pinipindot lang yan o pinipindot lang. Sirain sige po. O yan o. Okay po. Ano po. Okay, so mamaya-maya po tayo mag-starting sa ating Bible study at yun po sa sunset po. Okay. So cut muna mga minamahal dahil nako siyan po kakat. Yan po ang ating mga youth fighters. Mga youth fighters po natin yan. Si Ate Nene po ng Geoxy. Okay. Hi, kaway-kaway. Welcome to my vlog. Ito po si Erica. Yan po si Erica. Diba? Yes. Ang ganda ng pwede mo nang ligay. Okay. Ako daw, sama. May ilang po. Sama. Hoy, sama kayo dito. Okay, so cut muna mga minamahal at mamaya po tayo mag-start. Ano po? God bless po sa inyong lahat. Pinagpala po tayong lahat. O Diyos, purihin ka, dakila kang talaga. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahan. Tunay na nagdarama ko. Ang banal na tahanan mo, ang hinahanap ng puso ko. Kaligayang di kayang bilhin, sa'yo ko lang nadama. Ako'y malaya na. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiya. Tunay na nagdarama, ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiya. Tunay na nagdarama, ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing
sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahan. Tunay na nadarama, ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahan. Tunay na nadarama ko. Tunay na nadarama ko. Tunay na nadarama ko. Hallelujah. Patuloy po natin ang tanging hangad ng puso ko ito. Wala nang higit sa'yo sa pag-ibig na sa aking alay mo. Ikaw ang lahat, ikaw ang lahat sa buhay ko. Ikaw ang siyang lahat, ikaw ang lahat, ikaw ang lahat sa buhay ko. Ikaw ang siyang lahat. Minsan pa. Ikaw ang lahat, ikaw ang lahat sa buhay ko. Ikaw ang siyang lahat, ikaw ang lahat, Ikaw ang lahat sa buhay ko. Ikaw ang siyang lahat sa buhay ko. Ikaw ang siyang lahat sa buhay ko. Ikaw ang siyang lahat. Hallelujah. Tayo po muna manalangin po sa ating Panginoon. Aming Ama, nagpapasalamat po kami sa araw na ito na tunay po na ikaw po ang lahat sa aming mga buhay. Ikaw po yung aming dakilang manggagamot. Yes, Ikaw po yung aming tagapagligtas. Ikaw po yung aming buhay. Ikaw po yung aming direction. Ikaw po yung aming Diyos na sumasagot sa aming mga panalangin. Ikaw yung Diyos na mabuti. Ikaw yung Diyos na tapat. Ikaw yung Diyos na yung mga pangako ay yung tinutupad. Kaya Ama, nagpapasalamat po kami sa gabing ito na tunay po na sa kabutihan at katapatan niyo po sa aming mga buhay. Kaya po kami naririto sa inyong harapan po, Panginoon. Nagpapasalamat rin po kami na talaga po, Panginoon, yung pagmamahal mo ay tunay po na walang limitasyon po, Panginoon. Ang pagmamahal mo ay napakalawak, napakalaki, napakataas, at napakalalim po, Panginoon. Kaya po, ang lahat ng ito ay binabalik ko po sa inyo sa pinakamatamis na pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Dawi, maawad na kita. Okay lang, okay lang. Huwag kang mag-alala, hindi yan nakakapinsala sa iyo. Okay, sana pumawit-awiting makalangin. Puso ko ay umiindak sa galak. Sa tuwa. Sa galak. Taranta na si Ligaya. Pagkadamang-damang mo sa iyong inaawit, nagbubunyi pati ang hel sa langit sa tuwa. Sa galak. Ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa iyo'y hatid, na hindi kayang tumbasa. Ang mga awiting makasanlimot ka, ang buhay natin ay dating nagurusa. Ngunit ngayon'y masiglan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. La 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 la.
La 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 la. Puso ko. Si Chloe. Si Chloe, gagawa ka ng testimony. Ha? Susulat mo. Tapos bibigay kanino na. Hi. Bibigay mo kay Ate Melissa, ha? Chloe. Mabago. Asan yung kabataan nating lalaki dyan? Yung- Na, Terence! Dito kayo! okay, nakagawa na. So, si Chloe. Okay. Ulitin ko lang po ito sa inyo. Ano po? Yung mga susunog sa tubig ng bautismo. Okay. Doon sa mga susunod sa tubig ng bautismo, para sa lalong mas maliwanag o maintindihan natin, hindi ho kami may gusto nito, kundi ang Diyos. Ang Diyos po ang nag-uutos nito sa lahat ng tao, na kaya kasusunod sa tubig ng bautismo ay hindi para mapabilang ka sa isang simbahan, at hindi rin ang bautismo ang magdadala sa atin tungo sa kaligtasan. Ang ibig sabihin ng bautismo ay handa kang sumunod sa alituntunin na merong sinasabi o pinatutupad ang Biblia. Okay, ano yung mga alituntunin na yon, o rules na hinihingi ng Diyos sa atin? Sa sandaling kinilala natin si Kristo na bilang sumampalataya sa Kanya at tinanggap natin siya bilang Lord and Savior natin, ibig sabihin, iniiwan natin yung ating mga dating buhay, yung kasalanan natin, atin na yung iniiwanan, tinatalikuran. At kaya tayo susunod sa tubig ng bautismo, handa na tayong iwanan ng lahat ng mga kasalanan. At susunod tayo sa tubig ng bautismo. Okay? At ang Panginoong Hesus mismo ang gumawa po nito. Makikita po natin yan sa Matthew chapter 3, verse 16. Makikita po natin yun doon. Ba ng Ama. So, ang Diyos po ang may kagustuhan nito, ang Amang nasa langit. Si Jesus Christ bilang anak, nagpakita siya ng pagsunod sa Amang nasa langit. Nagpasakop siya doon sa kalooban o kagustuhan ng Amang nasa langit. Ang Diyos Ama po ang may kagustuhan nito. At kaya nga sabi ni Jesus Christ ay kailangang mangyari ito, sapagkat ito ang kalooban ng Ama. Okay? Kung si Jesus Christ ay kinikilala natin as Lord and Savior, pinapakita natin na handa tayong sumunod din sa ating Amang nasa langit. At nang may paliwanag at maintindihan ito ni Juan, tama po ba? Nakita niyo sa Matthew chapter 3? Okay? So, nung maintindihan na ito ni Juan, binautismohan ni Juan ang ating Panginoong Jesucristo. After ng mabautismohan, ano po ang nangyari? Natuwa po ang langit, ang kalangitan. Kahit kami narito, wala naman yung kami pinipili. Kahit ang mga kabataan, barumbado, basagolero, tarantado. Totoo yan, kapag pinangalanan natin. Pero hindi tayo galit sa kanila. Biktima sila ng hindi biktima sila ng kasalanan na ginawa ni Satanas. Tama ba? At kaya nga ho tayo dito, tingnan niyo po, ang nagsasalitang ito, hihiwalay sa katawang ito, at dalawa lang ang pupuntahan ito. Alam niyo kung saan punta? Langit at impyerno. Okay, saan niyo gusto pumunta? Sa langit. Sa impyerno. Sino mo sabi impyerno? Saan niyo lang gusto pumunta? Langit. Yan ang gusto ng Diyos. Makapagkamangano tayo doon. Mapapunta tayo doon. So, balikan natin yung binasa ni. Nagsabi doon, si Satanas ang inyong ama. Bakit? Kasi siya yung pinagmula ng kasalanan. Siya yung nagdala ng kasalanan. Siya yung doon pumasok ang kasalanan. At ang kasalanan ay kumalat, lumaganap. Mamamagitan na yung Satanas. Kaya nga sabi doon, hindi matagtagpuan kay Satanas ang katotohanan, sapagkat siya'y ama ng... Ay, tingnan nyo, kapag ang kayo every time na kayo magsisinungaling, ang sinusunod mo?
Pag ikaw'y nagsisinungaling. Kapag ikaw'y gumagawa ng masama, sino yung tatay? Lahat ng gagawin natin hindi maganda, ang inusunod natin ay walang iba kundi si Satanas. Ano Satanas? Ayan, si Satanas. Okay, tingnan natin. Okay, maliwanag. O, di ba? Yan, pati yung pagsasalita ng hindi maganda, yung pagmumura. Totoo yan. Kasi nga, gusto ni Satanas, pakinggan yung maigi, gusto ni Satanas na ilubog ang lahat ng tao sa kasalanan. At hindi mo makamit o matanggap ang ipinangako ng Diyos na kaligtasan. Tama ba? Di ba? Wala naman taong hindi nagsalita ng tungayaw. Di ba? Kabatat matanda, nagtutungayaw yan. O laban ng bibig yan, bulaklak nga ng bibig. Akala natin, okay lang yan. Paraan ni Satanas yan, para tayo yan. Ayaw niya ng totoo, ayaw niya ng tama. Yung tama, binabaluktot niya. Yung baluktot, tinatama niya. Ganyan po siya. At nais niya tayong dalhin sa impyerno. Nais niya tayong ilubog. Tingnan niya, paano kung paano kung hindi ka nakaalis sa ganong kalalagayan? Ay, di ka waawa ka. Tama ba? Ayaw ng Diyos na mangyari yan. At sa Martes, sa pagsunod niyo sa tubig ng bautismo, handa niyong kilalanin, handa niyong iwanan ang lahat ng inyong kasalanan. Pagmumura, tama ba? Panunungayaw, pangungupit. Di ba ang pangungupit, pangalanan natin? Ang pangungupit ay isang anyuri ng pagnanakaw. Tama ba? Papa. Ang pangungupit, isang anyuri ng pananakaw. Iisang pangalan nun, pagnanakaw pa rin. Ang dami-daming iniligay, itinanim ni Satanas sa lahat ng tao. Bakit? Kasi ayaw niyang ang tao ay mapapunta sa langit. Gusto niyang dalhin tungo doon sa kapahamakan. Okay, sinong gustong mapahamak? Sinong gusto sa kaligtasan? O, nanghihinayang kayo kung itaas ang kamay niyo? Ayaw niyong itaas, talaga sa langit kayo pupunta. Ayan. Oh, very good. Totoo yan. Hindi naman po si pastor ang magbibigay niyan. Ako walang may bibigay, pero si Kristo may bibigay. Ang tanging may bibigay ko sa inyo ay dalhin sa inyo ang salita ng Diyos na magdadala sa inyo sa langit. Kaya nga tingnan niya, sa pagsunod niyo sa tubig ng bautismo, okay, sino ba tusunod dito sa tubig ng bautismo? Taas ang kamay. Yan. Okay. Ano ang iiwanan mo, Ate Melissa? Ang pagmumura po, mga kasalanan. Gano yung mga kasalanan na yun? Ayun po, malimot po magmura. Init pagmura. Init ng ulo. Oh, init ng ulo. Sabi natin, Melissa, hindi rin maiwasan. Pag ikaw ay nagkaroon ng tamang relasyon sa Diyos, Unti-unti na yan. unti-unti nang mawawala yan. Amen. Mababawasan na yan. Tama ba? Nagmumura ka, mababawasan na yan. Hanggang sa tuluyan nang mawala. Wala na kami na. O, di ba? Hanggang sa tuluyan nang mawala. O, kasi sino din eh? Ayan, mga kawalang yan daw. Ano kaya yun? Kayo daw. Kayo. Anong iiwanan ninyo? Ang mga kawalang yan yun. Ano ba yung... Okay, tingnan natin. Ano ba yung kawalang yan? Oh, wag yung pagtakpan ng kasalanan. Gusto ni Satanas na takpan ng kasalanan. Hindi, tinatago niya. Ayaw ni Satanas na sabihin natin ang kasalanan inilalagay niya sa atin. Ang gusto naman ng Diyos, ihiyag natin siya. Ibig sabihin, handa na natin itong iwanan. Handa na natin itong talikuran. Okay, ano yung kawalang yan yun? Yaya ka. Oh, napatawa, di ba? Okay. Marami po kawalan yan. Marami po kawalan yan. Tulad ng ano? Ito sa pagmumura din, hindi maiwasan. Oh, okay. Nagmumura pag ikaw. Ayun po, ano po sa akin tayo ng pagmumura. Pagmumura. Ako po, pag ako'y galit Galit ka. Lahat. Kapag inisip mo si hindi po ako nag-iinan mo. Oh, yan. Pero handa kang sumunod sa Diyos. Tanong, handa ba kayo sumunod sa Diyos? Amen. Hindi naman ako susundin ninyo, yung Diyos. Amen.
At kapag ang Diyos ang sinunod ninyo at kinilala nyo, alam nyo, mapapanuto, matutuwid, magiging maayos ang buhay niyo. Totoo yun. Magugulat sa inyo mga kasambahay, katulad natin na magugulat sa buhay mo. Yes, oo. Magugulat ang mga kasambahay. Magugulat ang mga nakapaligid sa'yo. Bakit? Walang sino mang tao ang pwedeng magbago ng buhay ng tao kundi si Jesus Christ lamang. Sa sandaling siya pinapasok mo, pinayagan mo na maghari sa puso at isipan mo. Tingnan niyo, kapag siya'y naghari sa puso mo, mananahan pa ba ang kasalanan? Hindi na. Dahil si Kristo mismo ang tinanggap ninyo at nanana sa puso ninyo, yung kasalanan, yung kasinungalingan, yung kasamaan, ay inalis niya ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Papalitan ng Diyos ang iyong pagiging marumi mo, pagiging makasalanan mo, papalitan ng Diyos ng kanyang katuwiran. Papalitan ng Diyos ang kanyang kabananan. Di ba magugulat siya? Pambira, ikaw si sister. Mukha na masaya ka. Ano ang pangalan mo yun? Mika. 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 Tinatanong ko anong pangalan eh. Mayo ka. Tatay, Mika po. Tumayo ka. Makakanta ka ba? Ay, ano po yan? Talagang Mika. Magugulat ang lahat ng tao. Tingnan nyo, siyang malaking kagulagulang tang. Oo. Ang nakakagulat. Ang isa. yan, iba. Dapat. Nagmumura ka. Ang tingnan mo ha. Doon sa sinabi mo. Kaya mo no. Bakit susuko ka rin lamang sa Diyos? Bakit hindi mo suko lahat? Tingnan nyo ha. Magagamit kasi, bali wala yung gagawin mo. Hindi ka talaga nasunod sa Diyos. Tama. Tingnan nyo ha. Ang pagsusuko ng buhay, tingnan nyo po, ang pagsusuko ng buhay ay lahat-lahat wala kang tinitira. Tingnan nyo po, kapag kayo sumunod sa tubig ng bautismo, handa nyong iwanan ang lahat ng ginawa ni Satanas sa buhay mo. Yung pagpapahirap sa buhay mo para hindi ka makapasok sa kaharian ng Diyos. Kapag ikaw ay minatirang kasalanan, hindi ka pa rin makakapasok sa kanyang kaharian. Bakit may natira? Hawak ka pa rin ni Satanas. At kaya nga, kapag tayo nagbautismo, tingnan, kaya nga po nililinaw ko ito. Tingnan nyo. Kaya nililinaw ito na kapag sumunod kayo sa tubig ng bautismo, hindi nyo na uulit-ulitin ang mga kasalanan. Ibig sabihin nun, kayo ay lubusan ng malaya. Malaya ka na sa galit. Malaya ka na sa sama ng loob. Malaya ka na sa tampo. Malaya ka na sa pagmumura. Malaya ka na sa bisyo. Malaya ka na sa kahalayan. Malaya ka na sa kawalang hiyaan sinasabi mo. At makikita ka na, alam nyo, yung buhay ninyo na dati pinaglaro ni Satanas, dito ang pagiging isang anak ng Diyos. Ang isang katulad mo, tingnan nyo po. Ang sinner, ang isang pagiging makasalan ay maliligtas dahil sa biyaya ng Diyos. Dahil sa habag ng Diyos. Ikaw ay makasalanan, ako ay makasalanan. Ito dinescribe kung sino tayo sa harapan ng Diyos. Ikaw na makasalanan ay piniligtas, pinatawag ng Diyos dahil sa kanyang biyaya, by grace. Ligtas ka ng Diyos. Ikalawa, tingnan nyo, ganito kanya dinescribe. Dinescribe pa niya na ikaw ay kanyang anak. Mga Kristiyano. Hindi ka naging Kristiyano dahil ikaw ay nakabilang sa simbahan. Naging Kristiyano ka, dito ka dinidescribe. Ikaw ay anak ng Diyos. Sabi ng John 1:12, ang lahat ng nanalig at tumanggap sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Okay? Unay napatawad ka dahil sa biyaya ng Diyos.
Ikalawa, ikaw ay naging anak ng Diyos dahil sa pagtanggap, pagpasampalataya mo sa Kanya. Ikatlo, ikaw ay, ang iyong katawan ay, sige, basa. Oh, basa, hawakan mo to. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at pinagkaloob ng Diyos? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan. Okay. Maliwanag na ang bawat katawan, tingnan nyo ha, maliwanag na ang bawat katawan. Nakita nyo sa inyong Bible, sa inyong cellphone. Tingnan ninyo ha. Okay, nakita nyo Ate Melissa? O, basahin mo Ate Melissa ng maliwanag. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-ari ang inyong katawan. Okay. Paano dinidescribe niya ng inyong mga katawan? Bilang isang Kristiyano, bilang isang anak ng Diyos, paano niya nilalarawan? Paano niya dinidescribe? Ha? Na ang inyong katawan ay? Templo ng Espiritu Santo. Templo. Ibig sabihin, ano ibig sabihin ng templo? Ang katawan ay, tingnan niyo po, ilagay niyo ang inyong kanang kamay sa inyong dibdib. Kanang kamay, huwag kaliwa, kanan. Okay? So sabi rito, ang katawang ito, sabihin niyo, Ang katawan ito, simula nang tanggapin ko, si Jesus bilang aking Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay, ang katawang ito ay templo ng Espiritu Santo. Ang katawang kong ito, ang nakatira, ay si Kristo. Nandito po kami, ikaw. Tanong po kayo. Si nanay, pagka umabot, ano? Sa po ba kayo nanggagaling niya sa Cavite? Okay. Aabot kayo. Kapag kayo dinisayan ng puso ninyo, makagating po kayo. Ang Diyos ang naglalagay sa puso natin. Okay? Kung ang nilagay ng Diyos sa puso mo na ito, go. Na kung hindi naman at gusto mo lamang dito mag-share, go. Ang Diyos ang magpapasya nun, hindi ikaw. Okay? Hindi ikaw ang magpapasya niya pag tinanggap mo na sa buhay mo. Pag-isipan niyo mabuti kasi ang buhay ang tama-tama. Bilit mo patapos sa kapatid. Hindi natin alam kung mamaya. Unang-una ho ay, gusto ko po pabatid sa inyo. Unang-una ay ginagawa ho natin ito para sa Diyos. Kaya ho may pangangaral na katulad dito upang ang tao ay hindi para dalhin sa isang paniniwala. Hindi para dalhin sa isang relihiyon. Sapagkat walang relihiyon. Tingnan niyo po ako ha, walang relihiyon na makapagliligtas sa atin at nagdadala sa kaharian na pinangako na niya. Makapagdadala sa atin ay walang iba kundi yung pananampalataya. Maliligtas ka, a sinner saved with the grace of God. So sabi ng Ephesians chapter 2 verse 18-9, naligtas ka sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi ito mula sa inyo. Kaya walang sino mang may pagmamalaki sa atin, ang bawat isa sa atin. Si Kristo lamang. Okay, tingnan niyo po ha, yung lahat ng babanggitin ko, kaya nga pagkakain ng game, malinaw ito sa inyo. Sinabi pa rin doon sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Okay, Tagalogin ko. Sabi doon, sinabi ni Jesus mismo from the mouth of our Lord Jesus Christ. Sinabi niya, sumagot si Jesus, ako lamang ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Hindi ka makakaroon ng buhay sa pamamagitan niya, kundi dahil kay Kristo. Kaya nga sinabi ni Kristo, ako lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makakapunta sa Ama. Si Kristo lamang po ang tanging daan sa kanyang katotohanan at siya rin lamang ang mayroong karapatan
magbigay ng buhay. Saan yung, ano yung buhay? Buhay doon sa kabilang buhay, pagdating natin doon sa langit. Aalisin niya tayo doon sa kaparusahan. Kaparusahan sa apoy ng impyerno. Saan kanya dadalhin? Sa langit at kinangako niya. Walang sino man pwede magdala sa atin. At kaya kung kayo nag-alinlangan, natatakot kayo. Walang pwede magdala sa atin. Si Kristo lang, malinaw na si Kristo lamang ang tanging. May sinabi bang ibang daan? Si Jesus mismo, malinaw na nagsabi, ako lamang ang daan. Ang katotohanan at ang buhay. Magkakaroon ka ng buhay sa pamagitan ni Kristo, siya po ang magdadala. Ikaw at ako, tayong lahat ay dadalhin ng Panginoong Kristo patungo sa Ama sa pamagitan ng iyong pagtitiwala at pagbibigay ng buhay mo para sa Kanya. Dahil walang ibang magbibigay sa atin ng katiyakan ng buhay kundi si Kristo lamang na ating Panginoon. Salamat sa gabing ito. Ipinaunawa niyo sa akin na ang tanging daan patungo sa iyong kaharian. Walang iba, kundi kayo, Panginoong Kristo. Malinaw na sinabi niyo, ikaw lamang ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa amin, kundi sa pamamagitan mo, Panginoong Kristo. Para kami, ako, ay makapunta sa kaharian mo. Kinakailangan ko ay pagkatiwala ko at ibigay ko ang nag-iisa kong kaluluwa sa harapan ng Panginoon. Tulungan niyo po ako. Humingi ako ng lakas na makapagpasya ko ngayong gabi na sumunod sa tubig ng bautismo. Na ang ibig sabihin, handa akong iwanan, handa akong talikuran ang lahat ng kasalanan na ginawa sa akin ni Satanas. Salamat po. Ano man laki ng aking kasalanan, pinatawad niyo ako. Nilinis niyo po. Inugasan niyo po ng iyong banal na dugo ang lahat kong karumihan. Ako, Panginoon, ngayon ay malaya na makalalapit sa iyo. Ako'y malaya na sa lahat ng kasalanan. Panginoong Jesus, tulungan niyo ako na magpasya. Sundin ka higit sa lahat sa aking buhay. Tulungan niyo ako na makasunod sa tubig ng bautismo. Upang ako ay hindi na mabuhay sa kasalanan na inilagay sa akin ni Satanas. Ako ngayon, malayang-malaya. Ako'y naniniwala ng katawan ko. Ito ay templo mo. Naninirahan ka sa katawan kong ito. Kaya sa oras na ito, wala nang kapangyarihan si Satanas sa buhay ko at ang kasalanan. Sapagkat ikay kinuha na ng Panginoong Jesus. Salamat po na sa gabing ito, ako ay pag-aari niyo na. Ikaw ay para sa akin. Ako ay para sa iyo. Gamitin niyo po ang buhay ko para sa maraming katulad ko na naliligaw ng landas at nasa kadiliman. Gamitin niyo ako para alisin sila sa kadiliman, anguhain sa kaputikan, alisin sa pagkalubog sa kasalanan. Kung paano niyo ako inalis sa ganong kalagayan, gagamitin niyo ako para alisin din sila sa kasalanan ito. Salamat po. Maraming maliligtas sa pamamagitan ng buhay ko. Panginoong Jesus, salamat po. Nananabik ako at hinihintay ko
ang araw ng Martes ang araw ng na Martes sumunod sa iyo at sumunod sa iyo sa tubig ng bautismo. tubig ng bautismo. Sa pangalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen.